Naitanong mo na ba sa sarili kung bakit parang itinatago ng Diyos ang ilang sagot kahit na hinintay mo ng buong puso ang kanyang gabay? Marahil ay nagdarasal ka para sa isang malinaw na landas, para sa isang revelasyon na magbabago ng lahat. Pero ang natatanggap mo lang ay katahimikan o baka naman nararamdaman mo na ginagabayan ka niya, pero isang hakbang lamang sa bawat pagkakataon na parang may tabing na nagtatakip sa susunod na mangyayari. Bakit ganito ang Diyos? Bakit hindi niya ibinubunyag ang buong plano? Paano kung sasabihin ko sa iyo na hindi ibinubunyag ng Diyos ang lahat ng sabay-sabay dahil pinoprotektahan ka niya, hinuhubog ka at naghahanda ng isang bagay na napakalaki na hindi pa kayang unawain ng iyong isip? May isang makapangyarihang sikreto sa likod ng katahimikan ng Diyos, isang misteryo na kaunti lamang ang nakakaunawa, pero maaaring baguhin ang iyong buhay, ang iyong pananampalataya, at maging ang paraan ng pagharap mo sa iyong mga hamon. Ngayon, nais ng Espiritu Santo na gabayan ka tungo sa isang malalim na katotohanan. Isang katotohanan na maaaring magbago ng paraan ng pagtingin mo sa mga sandali ng paghihintay, pagdududa at kawalan ng katiyakan. Isipin mo ito, bakit ang Diyos na lumikha ng sansinukob at nakakaalam ng bawat detalye ng iyong puso ay pinipiling ibunyag lamang ang mga bahagi ng kanyang plano? Sinusubok ba niya kayo? O baka naman may mas malaking bagay, isang bagay na napakahalaga na kailangang ibigay sa tamang oras, tulad ng isang binhi na namumulaklak lamang sa perpektong panahon. Ang paghihintay na ito, ang misteryong ito, ay hindi parusa. Ito ay isang paanyaya na lumalim pa sa presensya ng Diyos. Para bang bumubulong siya, magtiwala ka sa akin. May kahangahangang hinintay mo. Ngayon sama-sama nating tuklasin kung bakit ganito ang Diyos at kung paano maibibigay ng katotohanan ng ito ang kalayaan mula sa mga pagkabalisa, takot at kabiguan. Sa mga susunod na minuto, matututunan mo kung paano ang katahimikan ng Diyos ay sa totoo lang isang patunay ng kanyang pag-ibig at kung paano ang bawat hakbang na ibinibigay niya ay isang piraso ng isang banal na palaisipan. Ihanda ang iyong puso dahil handa na ang Espiritu Santo na magsalita sa iyo sa pamamagitan ng videong ito. Bago tayo magsimula, gusto kong anyayahan kang magkomento ngayon ng isang maikling pangungusap. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Isulat ito sa mga komento dahil ang pagpapahayag ng iyong pananampalataya ay nagpapalakas hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa iba na makakabasa at magiging inspirasyon. At kung naramdaman mo ito sa iyong puso, i-like mo na ang videong ito. Alam mo ba kung bakit? Ang bawat like ay tumutulong sa YouTube na ipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan marinig ang salita ng Diyos. Ginagawa mo ang iyong sarili bilang instrumento sa kamay ng Diyos. Sa paggawa nito, gusto kong batiin ka sa pagiging narito, sa pagpili na mamuhunan ng iyong oras sa paglago ng espiritual. Espesyal ka, bahagi ng isang komunidad na naghahanap ng katotohanan at presensya ng Diyos. Sa pag-like, pagkomento at pag-subscribe sa channel, sinasabi mong oo sa tawag ng Diyos na mamuhay ng aktibong pananampalataya. At alam mo kung ano ang mas kahanga-hanga? Ang iyong pag-subscribe sa channel ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng mas maraming content. Ito ay tungkol sa pagkonekta sa isang mas malaking layunin. Maraming tao ang gumagamit ng mga videong ito bilang suporta sa espiritual, lalo na ang mga walang malapit na simbahan o dumaranas ng mahihirap na panahon. Ang iyong pakikilahok ay gumagawa ng pagbabago, kaya't magkomento ng isang bagay na nasa iyong puso. Maaring ito ay isang kahilingan, isang sitwasyon na naranasan mo na may kaugnayan sa tema o kahit isang simpleng nais kong maunawaan ang plano ng Diyos. Ang mga komentong ito ay lumilikha ng isang kadena ng pananampalataya na nagpapala sa ating lahat at manatili hanggang sa dulo. Dahil ang susunod na bahagi ng videong ito ay maaaring maglaman
kailangan ng susi upang ma-unlock ang isang pagpapala sa iyong buhay. Ngayon, ihanda ang iyong puso. Magsisimula na ang pag-aaral, ang pangako sa dilim, si Abraham at ang paghintay sa anak na ipangako. Naramdaman mo na ba na parang naglalakad ka sa dilim, naghihintay ng pangako mula sa Diyos na parang hindi kailanman darating? Marahil ay narinig mo ang isang salita sa iyong puso, naramdaman ang isang tawag, pero ang mga araw, buwan o kahit taon ay lumilipas at ang tanging nakikita mo ay katahimikan. Para bang ang Diyos ay nagpasindi ng isang maliit na apoy ng pag-asa, pero iniwan ka na walang mapa upang mahanap ang daan. Bakit niya ito ginagawa? Ngayon, lalalim natin ang pag-aaral sa kwento ni Abraham, isang lalaki na nakilala ang bigat ng paghihintay at natuklasan na ang katahimikan ng Diyos ay madalas ang entablado para sa kanyang pinakamalalaking pangako. Isipin, ang eksena si Abraham matanda na ay tumanggap ng isang direktang pangako mula sa Diyos. Magiging ama ka ng isang malaking bansa, Genesis 12:2. Pero ang mga taon ay lumipas. Ang araw ay sumisikat at lumulubog. Ang mga panahon ay nagbabago at ang sinapupunan ni Sarah, ang kanyang asawa, ay nanatiling walang laman. Mayroon siyang lahat ng dahilan upang sumuko. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi magdududa sa isang pangako na parang imposible? Gayunpaman, ang hindi alam ni Abraham ay ang Diyos ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, hinuhubog hindi lamang isang anak, kundi isang pamana na tatagal sa mga henerasyon. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi isang pagtanggi, ito ay isang paghahanda. Bakit hindi ibinunyag ng Diyos kay Abraham ang lahat ng detalye? Bakit hindi niya sinabi, maghintay ka ng 25 taon at saka ipapanganak si Isaac? Dahil, kapatid ko, nais ng Diyos na turuan si Abraham na magtiwala, lumago sa pananampalataya at umasa ng lubos sa Kanya. Ang bawat araw ng paghihintay ay isang pagkakataon para kay Abraham na tumingin sa langit, bilangin ang mga bituin at alalahanin ang pangako. Kung paano ang bilang ng mga bituin, gayon din ang magiging bilang ng iyong lahi. Genesis 15:5. Ang paghihintay ay hindi parusa kundi isang paaralan ng Espiritu, kung saan natutunan ni Abraham na ang oras ng Diyos ay perpekto kahit na hindi ito nauunawaan. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Ilang beses ka nang nagtanong, Diyos, bakit hindi ngayon? Bakit hindi mo ipinapakita ang buong daan? Marahil ay naghihintay ka ng trabaho, pagpapagaling, pagpapanumbalik ng isang relasyon o kahit isang malinaw na direksyon para sa susunod na hakbang. Ang itinuturo sa atin ni Abraham ay ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang kawalan. Hinuhubog ka niya tulad ng ginawa niya kay Abraham upang maging handa ka sa ipinangako niya. Ang bawat sandali ng paghihintay ay isang pagkakataon na palakasin ang iyong pananampalataya, na matutong makinig sa boses ng Diyos kahit na lahat ay parang hindi sigurado. Isipin mo ito, paano kung ang pagkaantala ng Diyos ay sa totoo lang isang patunay ng kanyang pag-ibig? Paano kung pinoprotektahan ka niya mula sa isang bagay na hindi mo pa kayang harapin? Kapag hindi ibinubunyag ng Diyos ang lahat ng sabay-sabay, inaanyayahan kanyang maglakad sa pananampalataya, hindi sa paningin. Sa 2 Korinto 17, hindi agad nakita ni Abraham si Isaac, pero ang bawat hakbang ng pagsunod ay nagpapalapit sa kanya sa himala. Sa parehong paraan, ang bawat panalangin na ginagawa mo, bawat luha na ibinuwis mo, bawat Panginoon, nagtitiwala ako na idineklara mo ay nagtatayo ng isang bagay na mas malaki sa iyong buhay. Pero narito ang sikreto na kaunti lamang ang nakakaunawa. Ang paghihintay ng Diyos ay hindi pasibo. Hindi lamang nakaupo si Abraham, naghihintay. Patuloy siyang sumunod, nag-alay ng mga sakripisyo na magitan para sa iba, nagtayo ng mga altar. Kumilos siya sa pananampalataya kahit hindi nakikita ang buong larawan. At ikaw, ano ang ginagawa mo habang naghihintay? Nagdarasal ka ba? Hinintay mo ba ang salita? Naglilingkod ka ba sa iba? Ang bawat maliit na gawa ng pagsunod ay parang isang binhi na itinanim sa lupa ng plano ng Diyos. At sa tamang oras, ang binhing iyon ay mamumulaklak. Gusto kong huminto ka sandali at mag-isip, alin ang pangako na inilagay ng Diyos sa iyong puso pero hindi pa natutupad? Marahil ay isang bagay na halos sumuko ka ng paniwalaan. Ngayon, ang Espiritu Santo ay nagpapaalala sa iyo na hindi niya ito nakalimutan. Tulad ni Abraham, hinuhubog ka para sa
isang bagay na mas malaki. Ang katahimikan ng Diyos ay ang espasyo kung saan hinuhubog niya ang mga higante ng pananampalataya, mga taong nagtitiwala sa Kanya kahit na madilim ang daan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa pamamagitan nito, tinutulungan mo na dalhin ang pagkain sa mga nagugutom na nagbabago ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. At pakikalmahan, huwag laktawan ang mga patalastas. Kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel, ang bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong pakikilahok ay isang binhi na itinanim mo upang pagpalain ng iba at pinapahalagahan ng Diyos ang bawat kilos ng kabutihang loob. Ngayon gusto kong hilingin sa iyo na magkomento. Magpapalakas ako habang naghihintay. Isulat ito sa mga komento dahil ang pagpapahayag ng iyong pananampalataya ay parang pagtayo ng isang altar tulad ng ginawa ni Abraham. At sa paggawa nito, binibigyang inspirasyon mo ang iba na nagbabasa na lumilikha ng isang kadena ng pag-asa. At narito ang isang tanong upang panatilihing bukas ang iyong puso. Ano ang mangyayari kung gagamitin ng Diyos ang iyong paghihintay upang ibunyag ang isang bagay na napakalaki na magbabago hindi lamang sa iyong buhay, kundi sa lahat ng nasa paligid mo? Sa susunod na paksa, tuklasin natin ang isang parabola na nagpapakita kung paano nagtatago ang Diyos ng mga mahahalagang katotohanan pero ibinubunyag ang mga ito sa perpektong oras. Maghanda dahil ang susunod ay maaring magbukas ng iyong mga mata sa isang bagong paraan ng pagtingin sa plano ng Diyos. Ang nakatagong kayamanan, ang parabola ng kaharian, bilang kayamanan sa bukid, naramdaman mo na ba na parang ginagabayan ka ng Diyos tungo sa isang bagay na malaki, pero ang mga pahiwatig na ibinibigay niya ay parang mga piraso ng puzzle na hindi magkasya? Marahil ay nakatanggap ka ng isang salita, isang panaginip o isang pangako, pero ang daan patungo dito ay nababalot ng misteryo. Bakit pinipili ng Diyos na ibunyag ang kanyang mga katotohanan ng paunti-unti na parang nagtatago siya ng isang mahalagang kayamanan? Ngayon, lalalim natin ang pag-aaral sa parabola ng nakatagong kayamanan na matatagpuan sa Mateo 13:44 upang tuklasin kung bakit itinatago ng Diyos ang kanyang mga revelasyon para sa tamang oras at kung paano nito mababago ang iyong paraan ng pagtingin sa iyong espiritual na paglalakbay. Sinabi ni Jesus, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kayamanan na nakatago sa isang bukid. Natagpuan ito ng isang tao, itinago ulit at puno ng kagalakan. Pumunta, ipinagbili ang lahat ng mayroon siya at binili ang bukid na iyon. Maikli ang parabulang ito pero nagdadala ito ng malalim na katotohanan. Isipin ng lalaking iyon na naglalakad sa isang ordinaryong bukid. Walang inaasahan kundi isang pangkaraniwang araw. Biglang natisod siya sa isang bagay na hindi inaasahan, isang kayamanan na hindi matutumbasan ng halaga, nakatago sa lupa. Hindi niya alam na naroon ito, pero nang makita niya, nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. Bakit nakatago ang kayamanan? At bakit sa kanyang walang hanggang karunungan, pinipili ng Diyos na ibunyag ang kanyang mga pagpapala at plano na parang mga hiyas na nakabaon na naghihintay ng tamang oras upang matuklasan? Isipin mo ito, kapatid ko, ang kayamanan sa parabola ay kumakatawan sa mga katotohanan ng Diyos, sa mga planong mayroon siya para sa iyo, sa mga pangakong magbabago ng iyong buhay. Pero tulad ng lalaking iyon, kailangan mong maging handa na maghukay, maghanap, maglakad sa pananampalataya kahit na ang bukid ay parang walang laman. Hindi itinatago ng Diyos ang kanyang mga revelasyon para ma-frustrate ka, kundi para turuan ka ng halaga ng darating. Kung ipinakita niya sa iyo ang lahat ng sabay-sabay, maa-appreciate mo kaya ang kadakilaan ng hinanda niya? Handa ka na kaya na dalhin ang bigat ng isang pagpapalang napakalaki? Ipinapakita ng parabulang ito na ang Diyos ay eksperto sa pagtatago ng mga kayamanan sa tamang lugar, sa tamang oras. Alam niya na kung ibinigay niya sa iyo ang buong mapa ng kanyang plano ngayon, maaaring mabigatan ka o subukang tumakbo ng maaga sa kanya. Ang lalaki sa parabola ay hindi natagpuan ang kayamanan nang hindi sinasadya. Naroon siya sa bukid, nagtatrabaho, naghahanap. Sa parehong paraan, inaanyayahan ka ng Diyos na hanapin ang kanyang kaharian, na magdasal, magnilay sa salita, sumunod
sumunod kahit na isang sulyap lamang ang nakikita mo sa darating. Ang bawat hakbang na ginagawa mo sa pananampalataya ay parang paghuhukay ng mas malalim na naglalapit sa iyo sa kayamanan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Ilang beses ka nang naramdaman na parang may itinatago ang Diyos sa iyo. Marahil ay nagdarasal ka para sa isang malinaw na sagot, isang senyales tungkol sa isang mahalagang desisyon, isang direksyon para sa iyong karera, o kahit isang pagpapagaling na parang malayo. Ang itinuturo sa atin ng parabola ng nakatagong kayamanan ay hindi ka tinatanggihan ng Diyos. Inaanyayahan kanyang maghanap ng masigasig. Nais niyang pahalagahan mo ang darating dahil ang madaling matagpuan ay madalas na madaling baliwalain. Ang nakatagong kay Clearamanan ay mahalaga dahil nangangailangan ito ng pagsisikap, pananampalataya at pasensya upang matuklasan. At narito ang isang bagay na makapangyarihan. Nang matagpuan ng lalaki ang kayamanan, ipinagbili niya ang lahat ng mayroon siya para bilhin ang bukid. Nangangahulugan ito na minsan itinatago ng Diyos ang kanyang mga revelasyon hanggang sa handa kang bitawan ang isang bagay. Marahil isang ugali, takot o kahit ang pangangailangang kontrolin ng lahat. Gusto niyang lubos kang nakatuon sa kanyang kaharian bago ipagkatiwala sa iyo ang susunod. Ano ang kailangan mong iwan para matanggap ang mayroon ng Diyos para sa iyo? Marahil ay ang pagkabalisa, pagdududa o ang pagmamadali na gustong makuha ang lahat ngayon. Tinutawag ka ng Diyos na magtiwala na ang kayamanan ay sulit sa paghihintay. Gusto kong mag-isip ka, paano kung ang itinatago ng Diyos sa iyo ngayon ay isang bagay na napakahalaga na magbabago hindi lamang sa iyong buhay, kundi sa lahat ng nasa paligid mo? Paano kung ang bawat sandali ng paghihintay ay, sa totoo lang, isang paanyaya na lumapit pa sa Kanya? Natagpuan ng lalaki sa parabola ang kagalakan sa kayamanan, pero dahil handa siyang hanapin ito, sa parehong paraan, inaanyayahan ka ng Diyos na hanapin ang Kanyang kaharian ng buong puso. Alam na ang bawat hakbang ay naglalapit sa iyo sa revelasyong inihanda niya. Pero narito ang sikreto na kaunti lamang ang nakauunawa. Ang kayamanan ng Diyos ay hindi lamang ang panghuling destinasyon, ni ito rin ang proseso ng paghahanap. Ang bawat panalangin, bawat sandali ng pananampalataya, bawat pagkakataon na pinili mong magtiwala kahit hindi nakikita, natutuklasan mo ang mga piraso ng Kanyang kaharian. Hinuhubog ka ng Espiritu Santo, tinuturuan kang kilalanin ang halaga ng walang hanggan at sa perpektong oras ng Diyos. Itataas ang tabing at makikita mo na ang bawat paghihintay ay sulit. Gusto kong hilingin sa iyo na magkomento ngayon, hahanapin ko ang kayamanan ng Diyos. Isulat ito sa mga komento dahil ang pagpapahayag ng iyong desisyon ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na nasa parehong paglalakbay. At sa paggawa nito, lumilikha ka ng isang kadena ng pag-asa na nagpapala sa ating lahat. At narito ang isang tanong upang panatilihing bukas ang iyong puso. Ano ang mangyayari kung gagamitin ng Diyos ang isang talata lamang upang ibunyag ang isang katotohanan na lubos na magbabago sa paraan ng pagharap mo sa iyong mga laban? Sa susunod na paksa, tuklasin natin ang isang salita ng Diyos na nagpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang misteryo upang protektahan ka mula sa mga panganib na hindi mo man lang naiisip. Maghanda dahil ang susunod ay maaaring magbukas ng iyong mga mata sa katahimikan ng Diyos sa bagong paraan. Ang kalasag ng misteryo, ang proteksyong banal sa katahimikan ng Diyos. Naisip mo na ba na ang katahimikan ng Diyos ay maaaring isang uri ng proteksyon? Marahil ay nagdarasal ka para sa isang malinaw na sagot. Hiniling na ibunyag niya ang susunod na hakbang, pero ang natatanggap mo lamang ay isang katahimikang parang nakakabagabag. Paano kung sa halip na baliwalain ka, pinoprotektahan ka ng Diyos mula sa isang bagay na hindi mo pa kayang harapin? Ngayon, tuklasin natin ang isang makapangyarihang katotohanan na matatagpuan sa Exodo 13:17-18, kung saan ginabayan ng Diyos ang mga Israelita sa mas mahabang daan sa disyerto, hindi dahil nais niyang lituhin sila, kundi dahil pinoprotektahan niya sila mula sa mas malaking panganib. Ipinapakita ng kwentong ito kung bakit sa kanyang karunungan pinipili ng Diyos na hindi ibunyag ang lahat ng sabay-sabay, at kung paano ito maaaring nangyayari sa iyong buhay ngayon. Nang umalis ang mga Israelita
Israelita mula sa Ehipto, malaya mula sa pagkaalipin, handa na silang magdiwang. Ang kalayaan ay abot kamay na at ang lupang pangako ay parang napakalapit. Pero gumawa ang Diyos ng isang bagay na hindi inaasahan. Sa halip na dalhin sila sa pinakamaikling daan sa pamamagitan ng lupain ng mga Filisteo, ginabayan niya sila sa disyerto, isang mas mahaba at puno ng hamong daan. Sabi ng Biblia, nang pakawalan ng Faraon ang bayan, hindi sila dinala ng Diyos sa daan ng lupain ng mga Filisteo, kahit na ito ang mas maikli, dahil sinabi niya, kung makaharap sila ng digmaan, baka magsisi sila at bumalik sa Ehipto. Exodo 3:17. Alam ng Diyos na kung haharapin ng mga Israelita ang labanan ng masyadong maaga, maaaring sumuko sila at bumalik sa pagkaalipin. Ang katahimikan tungkol sa mas maikling daan ay hindi isang kapritsyo. Ito ay isang kalasag. Isipin mo ito, kapatid ko. Nakikita ng Diyos ang hindi mo nakikita. Alam niya ang mga panganib sa hinaharap, ang mga labanang hindi mo pa handang harapin. Kapag pinipili niyang hindi ibunyag ang buong plano, ito ay dahil pinoprotektahan kanya tulad ng isang amang humawak sa kamay ng anak upang pigilan itong tumakbo sa mapanganib na daan. Ang mas mahabang daan, ang parang nakakalito o mabagal, ay madalas ang daan ng pangangalaga. Hindi ka inaantala ng Diyos, sinusuportahan ka niya. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Ilang beses ka nang naramdamang na-frustrate dahil hindi ipinapakita sa iyo ng Diyos ang buong larawan. Marahil ay naghihintay ka ng isang pinto na hindi pa nabubuksan, isang bagong trabaho, isang pagpapanumbalik ng pamilya o kahit isang malinaw na direksyon para sa isang mahalagang desisyon. Paano kung dinadala ka ng Diyos sa daan ng disyerto dahil alam niya na ang mas maikling daan ay magdadala ng mga laban na hindi mo pa kayang harapin? Marahil sa mas maikling daan, makakatagpo ka ng pagmamataas, mga tukso o kahit mga pagkabigo na maaaring magpalayo sa iyo sa Kanya. Ang katahimikan ng Diyos ay parang ulap na gumagabay, tulad ng haligi ng apoy na nagpoprotekta sa mga Israelita sa gabi. Exodo 3:21. Tinatakpan ka niya kahit na hindi mo ito nauunawaan. Ang katotohanan ito ay nakakalaya pero nakakapukaw rin ng hamon. Dahil upang tanggapin ang mas mahabang daan, kailangan mong magtiwala. Ang mga Israelita minsan ay nagrereklamo sa disyerto, nakakalimutan na ang bawat hakbang ay bahagi ng plano ng Diyos. At ikaw, paano ka tumutugon kapag hiniling sa iyo ng Diyos na maghintay, na maglakad ng hindi nakikita ang destinasyon? Ang bawat sandali ng paghihintay ay isang pagkakataon na palakasin ang iyong tiwala sa Kanya. Para bang sinasabi ng Diyos, anak, magtiwala ka sa akin. Nakikita ko ang hindi mo nakikita at ang plano ko ay para sa iyong ikabubuti. Gusto kong mag-isip ka, paano kung ang katahimikan ng Diyos ay sa totoo lang isang pader ng proteksyon sa paligid mo? Paano kung ginagabayan ka niya sa disyerto dahil alam niya na sa tamang oras magiging mas malakas ka, mas matalino, mas handa na pumasok sa lupang pangako? Hindi na unawaan ng mga Israelita ang mas mahabang daan hanggang sa makalipas ang mahabang panahon nang tumingin sila pabalik at nakita kung paano sila iniligtas ng Diyos. Sa parehong paraan, isang araw ay titingnan mo ang nakaraan at makikita na ang bawat bakit ay may sagot at ang bawat paghihintay ay may layunin. Narito ang isang makapangyarihang katotohanan para itago sa iyong puso. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi hadlang, kundi isang tulay. Ginagamit niya ang misteryo upang turuan ka ng pasensya, upang tulungan kang magkaroon ng karakter na kayang magdala ng mas malalaking pagpapala. Nang sa wakas ay nakarating ang mga Israelita sa lupang pangako, mas handa na sila na harapin ang mga hamon dahil hinubog sila ng disyerto. Sa parehong paraan, hinuhubog ka ng Diyos ngayon. Inihahanda ka para sa susunod kahit na mga piraso lamang ng plano ang nakikita mo. Pero ang prosesong ito ay nangangailangan ng isang bagay mula sa iyo, pananampalatayang aktibo. Sa disyerto, kailangang sundin ng mga Israelita ang ulap at ang haligi ng apoy kahit na hindi nila alam kung saan sila dadalhin. At ikaw, handa ka bang sundin ang gabay ng Diyos kahit na parang hindi ito lohikal? Nagdarasal ka ba? Naghihintay? Magkaba sa salita? Sumusunod ka ba kahit na wala kang lahat ng sagot? Ang bawat gawa ng pananampalataya ay parang isang hakbang sa disyerto na naglalapit sa iyo sa layunin na mayroon ang Diyos para sa iyo. Ang katahimikan niya ay isang paanyaya na
magtiwala na siya ang may kontrol. Gusto kong hilingin sa iyo na magkomento ngayon, magpapalakas ako sa daan ng Diyos. Isulat ito sa mga komento dahil ang pagpapahayag ng iyong pananampalataya ay parang pagtayo ng isang altar sa disyerto, isang tanda na nakatuon ka sa plano ng Diyos. At sa paggawa nito, binibigyang inspirasyon mo ang iba na naglalakbay sa parehong disyerto na lumilikha ng isang kadena ng pag-asa na nagpapadakila sa Diyos. At narito ang isang tanong upang panatilihing bukas ang iyong puso. Ano ang mangyayari kung gagamitin ng Diyos ang isang salita lamang upang baguhin ang paraan ng pagharap mo sa iyong mga laban? Sa susunod na paksa, tuklasin natin ang isang salitang pangunahin na nagpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang misteryo upang turuan kang makinig sa kanyang boses sa isang ganap na bagong paraan. Maghanda dahil ang susunod ay maaaring magbigay sa iyo ng kapayapaan sa gitna ng paghihintay. Ang tinig sa katahimikan, ang pangunahing salitang makinig at ang sining ng pagkilala sa Diyos. Sinubukan mo na bang makinig sa tinig ng Diyos? Pero pakiramdam mo ang katahimikan lamang ang natanggap mo. Marahil ay nagdasal ka, nag-ayuno, hinintay ng buong puso, pero ang mga sagot ay parang dumating sa mga bulong, mga piraso, o kahit sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Bakit pinipili ng Diyos na magsalita ng napakapino na ibinubunyag ang kanyang kalooban ng paunti-unti sa halip na sumigaw ng kanyang mga tagubilin? Ngayon, tuklasin natin ang pangunahing salitang makinig at kung paano nito ipinapakita ang dahilan kung bakit hindi inilalantad ng Diyos ang lahat ng sagot ng sabay-sabay. Ang katotohanan ito na matatagpuan sa Biyasa Hari na Ipinsin 11:12 kung saan natagpuan ni Elias ang Diyos sa isang bulong ay magpapakita sa iyo kung paano ang katahimikan ng Diyos ay sa totoo lang isang paanyaya na hasain ang iyong mga pandinig na espiritual. Isipin si Elias, ang propeta, sa isa sa pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay. Nakaharap na siya sa mga propeta ng Baal. Nakita ang kapangyarihan ng Diyos na bumaba sa anyo ng apoy. Pero ngayon ay tumakas siya, natatakot at pagod, nagtatago sa isang yungib. Siya ay humingi ng salita mula sa Diyos, ng malinaw na direksyon. At ano ang ginawa ng Diyos? Sinabi niya kay Elias na tumayo sa bundok dahil ang Panginoon ay dadaan doon. Una, dumating ang isang malakas na hangin na nagwasak sa mga bato pero wala ang Diyos sa hangin. Pagkatapos, isang lindol pero wala ang Diyos sa lindol. Pagkatapos, isang apoy pero wala ang Diyos sa apoy. Sa wakas, dumating ang isang mahinang bulong at doon naroon ang Panginoon. Hari 11:12. Bakit piniling magsalita ang Diyos sa isang bulong? Bakit hindi sa isang kulog na mag-aalis ng lahat ng pagdududa? Narito ang susi, kapatid ko. Nagsasalita ang Diyos sa mga bulong dahil nais niyang matuto kang makinig. Kapag hindi niya ibinubunyag ang lahat ng sabay-sabay, tinuturuan kanyang hasain ang iyong mga pandinig na espiritual na makilala ang kanyang tinig sa gitna ng ingay ng mundo. Ang bulong ay nangangailangan ng kalapitan, atensyon at pagiging malapit. Kung sumigaw ang Diyos ng kanyang mga tagubilin, maaari kang sumunod dahil sa takot o obligasyon. Pero ang bulong ay nag-aanyaya sa iyo na lumapit, maghanap ng masigasig at bumuo ng malalim na relasyon sa Kanya. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi walang laman. Ito ay isang banal na espasyo kung saan tinutawag Kanyang makinig gamit ang puso. Isipin ang iyong sariling buhay. Ilang beses ka nang nagnanais na magsalita ng malakas ang Diyos, na bigyan Kanya ng senyales na kasing linaw ng isang karatula sa langit. Marahil ay nahaharap ka sa isang mahirap na desisyon, ang paglipat sa ibang lungsod, pagtanggap ng bagong hamon, o kahit ang pagpapatawad sa isang taong nasaktan ka. Gayunpaman, ang mga sagot ay parang dumating sa mga piraso. Isang salita sa Biblia na humipo sa iyong puso, isang pag-uusap sa isang kaibigan na parang hinintay, o kahit isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Hindi ito nagkataon. Ginagabayan ka ng Diyos na matuto kang makinig, na makilala ang kanyang tinig kahit na ito ay banayad. Ang ipinapakita sa atin ni Elias ay ang pakikinig sa Diyos ay nangangailangan ng paghahanda. Bago ang bulong, kailangang dumaan siya sa hangin, lindol at apoy. Ang mga pangyayaring ito ay hindi mga parusa, kundi mga paraan ng Diyos upang tawagin ang atensyon ni Elias upang
upang patahimikin ang kanyang pusong naguguluhan. Sa parehong paraan, ang mga hamon na kinakaharap mo, ang mga bagyo, kawalan ng katiyakan, paghihintay, ay bahagi ng proseso ng Diyos upang turuan kang makinig. Tinuturuan ka niyang makilala ang bulong niya mula sa ingay ng takot, pagdududa o pagmamadali. Kapag hindi ibinubunyag ng Diyos ang lahat, inaanyayahan kanyang bumuo ng isang espiritual na sensibilidad na gagabay sa iyo sa buong buhay mo. Ngayon mag-isip, paano ka nakikinig sa Diyos ngayon? Hinintay mo ba ang kanyang tinig sa panalangin, sa salita, sa katahimikan, o masyado kang nakatuon sa ingay ng mundo, ang mga alalahanin, social media, opinyon ng iba na nawawala mo ang bulong? Nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo, pero hindi siya makikipagkompetensya sa kaguluhan. Tinutawag kanya sa katahimikan, sa mga sandaling isinara mo ang pinto ng iyong kwarto, pinatay ang cellphone at sinabi, "Magsalita, Panginoon, ang iyong lingkod ay nakikinig." 1 Samuel 3:10. Sa bawat pagpili mong makinig, inihahanda mo ang iyong sarili sa plano ng Diyos. Kahit na mga piraso lamang ang nakikita mo, narito ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang bulong ng Diyos ay nagdadala ng mas maraming kapangyarihan kaysa sa kulog. Ang bulong na narinig ni Elias sa yungib ay hindi lamang nagpabago sa kanyang misyon, kundi nagdala rin sa kanya upang maghalal ng mga hari at propeta na nagbago sa takbo ng kasaysayan. Sa parehong paraan, ang binubulong ng Diyos sa iyo ngayon, isang salita ng pag-asa, isang banayad na direksyon, isang pangako, ay maaaring magbago ng iyong buhay at magdulot ng epekto sa mga henerasyon. Pero upang makinig, kailangan mong maging handa na maghintay, maghanap, magtiwala na ang katahimikan niya ay puno ng layunin. Gusto kong huminto ka sandali at mag-isip, paano kung ang Diyos ay bumubulong ng isang bagay sa iyo ngayon, pero hindi mo pa natutunan kung paano makinig? Paano kung ang katahimikang hinintay mo ay, sa totoo lang, isang silid-aralan kung saan tinuturuan ka ng Diyos na makilala ang kanyang tinig? Ang natuklasan ni Elias at ang maaari mong tuklasin ngayon ay ang bulong ng Diyos ay sapat na. Hindi niya kailangang sumigaw dahil ang kanyang tinig ay nagdadala ng autoridad, pag-ibig at direksyon. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa pamamagitan nito, tinutulungan mo na dalhin ang damit sa mga nangangailangan, na nagbibigay ng init sa mga katawan at puso gamit ang pag-ibig ni Kristo. At pakikalmahan, huwag laktawan ang mga patalastas kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Ang bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong kabutihang loob ay isang binhi na itinanim sa kaharian ng Diyos at pinapahalagahan niya ang bawat gawa ng pananampalataya. Ngayon, gusto kong hilingin sa iyo na magkomento. Makikinig ako sa bulong ng Diyos. Isulat ito sa mga komento dahil ang pagpapahayag ng iya daig, iyong layunin ay parang pagbubukas ng iyong mga pandinig na espiritual sa kung ano ang nais sabihin ng Diyos sa iyo. Kapag ibinahagi mo ito, binibigyang inspirasyon mo ang iba na hanapin ang kanyang tinig, na lumilikha ng isang kadena ng pananampalataya na nagpapadakila sa Panginoon. At narito ang isang tanong upang panatilihing bukas ang iyong puso. Ano ang mangyayari kung gagamitin ng Diyos ang isang kwento sa Biblia upang ipakita sa iyo na ang kanyang katahimikan ay ang susi sa pagkapanalo sa iyong pinakamalalaking laban? Sa susunod na paksa, lalaliman natin ang isang sandali sa buhay ni David na nagpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang misteryo upang ihanda ka sa mga tagumpay na hindi mo man lang naiisip. Maghanda dahil ang susunod ay maaring magbago sa paraan ng pagharap mo sa iyong mga higante. Ang paghahanda sa dilim, si David, at ang panahon ng paghintay. Bilang pastol, naramdaman mo na ba na parang itinatago ka ng Diyos sa isang lugar na malayo sa liwanag habang naghihintay ka ng isang bagay na mas malaki? Marahil ay may tawag sa iyong puso, isang pangarap na parang napakalayo, pero ang nakikita mo lamang sa paligid ay mga pangkaraniwang gawain, mga ordinaryong araw, walang anumang senyales ng malaking sandali. Bakit inilalagay ka ng Diyos sa mga lugar na parang hindi mahalaga, na ibinubunyag ang kanyang plano ng paunti-unti lamang? Ngayon, lalaliman natin ang kwento ni David bago siya naging hari, noong siya ay isang batang pastol lamang na nag-aalaga ng mga tupa. Ang yugtong ito ng kanyang buhay na inilarawan sa
1 Samuel 16 ay nagpapakita kung bakit hindi ipinapakita ng Diyos ang lahat ng sabay-sabay. Inihahanda kanya sa dilim para sa isang layunin na magliliwanag sa tamang oras. Isipin si David, isang binatilyo sa bukirin, nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang pamilya, habang ang kanyang mga kapatid ay nasa unahan, nagsasanay para sa digmaan o nakakakuha ng pansin. Si David ay gumugol ng kanyang mga araw sa pag-iisa, nagpoprotekta sa kawan, tumutugtog ng kanyang alpa at humarap sa mga leon at oso. Hindi niya alam, pero ang bawat araw sa bukirin ay isang aralin mula sa Diyos. Nang dumating si Samuel upang pahiran ng langis ang bagong hari ng Israel, walang nag-akala na tawagin si David. Siya lamang ang batang nag-aalaga ng tupa. 1 Samuel 16:11. Pero nakita siya ng Diyos. Alam ng Diyos na ang panahon ni David sa disyerto ay hindi pagkaantala, kundi isang pandayan kung saan hinuhubog niya ang isang pusong karapat-dapat sa isang hari. Bakit hindi ibinunyag ng Diyos kay David mula sa simula na siya ang magiging hari? Bakit hindi siya agad kinuha mula sa bukirin at inilagay sa trono? Dahil, kapatid ko, kailangang ihanda ng Diyos si David na dalhin ang bigat ng isang napakalaking tawag. Ang bawat tupang pinrotektahan niya, bawat laban sa mga maninila, bawat awitin na inialay niya sa Panginoon ay nagtatayo sa kanya ng tapang, kababaang loob at pag-asa sa Diyos. Ang katahimikan ng Diyos tungkol sa hinaharap ni David ay hindi ang kawalang pakialam. Ito ay isang maingat na proseso upang matiyak na handa siya na harapin si Goliath, pamunuan ang isang bansa at dalhin ang korona. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Ilang beses ka nang naramdamang tulad ni David na natigil sa isang bukirin na parang masyadong maliit para sa iyong mga pangarap? Marahil ay nasa isang trabahong hindi ka pinapahalagahan, sa isang rutinang parang monotonous o naghihintay ng pagkakataon na hindi kailanman dumating. Ang itinuturo sa atin ng kwento ni David ay ginagamit ng Diyos ang mga nakatagong sandaling ito upang ihanda ka. Hindi niya ibinubunyag ang lahat ng sabay-sabay dahil kailangan mong bumuo ng mga kasanayan, karakter at pananampalataya na magsusuporta sa mga pagpapalang darating. Ang bukirin ni David ay ang kanyang paaralan. Ang iyong kasalukuyang rutina ay maaaring ang sayo. Isipin mo ito, paano kung itinatago ka ng Diyos sa dilim dahil alam niya na ang entabladong inihanda niya para sa iyo ay nangangailangan ng higit pa sa kung ano ang mayroon ka ngayon? Paano kung ang bawat gawaing parang hindi mahalaga, ang pag-aalaga sa iyong pamilya, paglilingkod sa simbahan, pagdarasal kahit walang sagot, ay isang pagkakataon para hasain ng Diyos ang iyong mga sandatang espiritual? Natutunan ni David na gamitin ang tirador sa bukirin, humarap sa mga oso. Ang kasanayang iyon ang naghanda sa kanya upang patumbahin si Goliath. Sa parehong paraan, ang mga laban na kinakaharap mo ngayon, gaano man kaliit ang mga ito, ay nagbibigay sa iyo ng mga kasangkapan para sa mga tagumpay na pinlano ng Diyos. Narito ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang katahimikan ng Diyos ay isang espasyo ng paglago. Kapag hindi niya ipinapakita ang buong larawan, binibigyan kanya ng pagkakataon na bumuo ng isang pusong nagtitiwala, sumusunod at nananatiling tapat kahit walang nakakakita. Hindi napahiran ng langis si David bilang hari dahil perpekto siya, kundi dahil sa bukirin natutunan niyang hanapin ng Diyos ng may katapatan. Siya ay umawit ng mga salmo sa pag-iisa, nagdasal sa katahimikan, humarap sa mga panganib ng may tapang. At ikaw, ano ang ginagawa mo sa iyong bukirin? Ginagamit mo ba ang panahong ito para lumago sa pananampalataya, para hanapin ng Diyos, para ihanda ang iyong sarili sa susunod? Gusto kong mag-isip ka, paano kung ang lugar kung nasaan ka ngayon na parang sobrang ordinaryo ay ang lugar kung saan hinuhubog ng Diyos ang iyong karakter para sa isang mas malaking layunin? Paano kung ang bawat araw ng paghihintay ay isang pagkakataon para maging mas tulad ka ni David, isang taong nagtitiwala sa Diyos kahit walang nakakakita? Ang nagpahirang dapat kay David na maging dakilang hari ay hindi ang korona, kundi ang pusong binuo niya sa bukirin. Hinuhubog ng Diyos ang iyong puso ngayon kahit na mga piraso lamang ng plano ang nakikita mo. Pero narito ang sikreto na kaunti lamang ang nakauunawa. Ang paghahanda sa dilim ay nangangailangan ng katapatan. Hindi sumuko si David sa pag-aalaga ng mga tupa
lupa kahit na walang nakakapansin sa kanya. Hindi siya nagrereklamo laban sa Diyos dahil natigil siya sa bukirin. Sa halip, ginamit niya ang bawat sandali upang purihin ang Panginoon. At ikaw, nananatili ka bang tapat sa maliit tulad ng itinuro ni Jesus sa Lucas 16:10? Ang bawat gawa ng pagsunod, bawat panalangin, bawat pagpiling manatiling matatag ay parang isang binhi na itinanim sa lupa ng layunin ng Diyos. At sa tamang oras, ang binhing iyon ay tutubo. Gusto kong huminto ka sandali at mag-isip, ano ang bukirin kung saan inilagay ka ng Diyos ngayon? Marahil ay isang lugar ng paghihintay, ng pag-aaral, ng mga hamon. Ngayon, ang Espiritu Santo ay nagpapaalala sa iyo na ang lugar na ito ay hindi aksidente. Ito ay banal dahil dito ka inihahanda ng Diyos. Tulad ni David, pinapahiran ka para sa isang bagay na mas malaki kahit na hindi mo pa nakikita ang korona. Gusto kong hilingin sa iyo na magkomento ngayon, mananatili akong tapat sa aking bukirin. Isulat ito sa mga komento dahil ang pagpapahayag ng iyong katapatan ay parang pagtayo ng isang altar, isang tanda na nakatuon ka sa proseso ng Diyos. Kapag ibinahagi mo ito, binibigyang inspirasyon mo ang iba na nasa parehong lugar na lumilikha ng isang kadena ng pananampalataya na nagpapadakila sa Panginoon. Ang binhi ng pasensya, ang parabula ng manghahasik at ang hindi nakikitang paglago. Itanong mo na ba sa sarili kung bakit parang itinanim ng Diyos ang mga pangako sa iyong puso, pero ang paglago ng mga ito ay napakabagal na halos hindi mo ito makita? Marahil ay nakatanggap ka ng isang salita ng pag-asa, isang pangarap, isang direksyon, pero ang mga araw ay lumilipas at ang tanging nararamdaman mo ay ang bigat ng paghihintay. Bakit hindi ginagawa ng Diyos na mangyari ang mga bagay nang mas mabilis na ibinubunyag ang panghuling resulta? Ngayon, tuklasin natin ang parabola ng manghahasik na matatagpuan sa Mateo 3:9 upang matuklasan kung bakit itinatago ng Diyos ang proseso ng paglago at kung paano nito itinuturo sa iyo ang pasensya na nagbabago ng buhay. Ipinapakita ng parabulang ito na ang katahimikan ng Diyos ay tulad ng lupa kung saan itinanim niya ang kanyang pinakamalalaking pagpapala. Isinalaysay ni Jesus ang kwento ng isang manghahasik na lumabas upang maghasik. Ang ilang mga binhi ay nahulog sa tabi ng daan at kinain ng mga ibon. Ang iba ay nahulog sa mabatong lupa, mabilis na tumubo pero namatay dahil sa kakulangan ng ugat. Ang ilan ay nahulog sa gitna ng mga tinik at nasakal, pero ang mga nahulog sa mabuting lupa ay nagbunga ng masaganang ani hanggang 100 beses pa. Mateo 13:8. Sa unang tingin, ang parabulang ito ay tungkol sa iba't ibang uri ng puso na tumatanggap ng salita ng Diyos. Pero may mas malalim na katotohanan dito. Ang proseso ng paglago ng binhi ay hindi nakikita, mabagal at nangangailangan ng pasensya. Kapag itinanim ng Diyos ang isang pangako sa iyo, hindi niya ipinapakita ang buong proseso dahil nais niyang magtiwala ka sa gawaing nangyayari sa ilalim ng lupa. Isipin mo ito, kapatid ko, kapag ang isang magsasaka ay nagtanim ng binhi, hindi niya nakikita ang nangyayari sa lupa. Hindi niya eksaktong alam kung paano nagiging halaman ang binhi, pero nagtitiwala siya na sa tubig, araw at oras, ito ay lalago. Sa parehong paraan, kapag itinanim ng Diyos ang isang pangako sa iyong puso, isang pagpapanumbalik, isang tawag, isang pagpapala, hindi mo agad nakikita ang paglago. Ang katahimikan ng Diyos ay tulad ng lupa na tumatakip sa binhi na nagpoprotekta rito habang ito ay lumalago. Hindi niya ibinubunyag ang lahat ng sabay-sabay dahil ang proseso ng paghihintay ang nagbibigay halaga sa ani. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Ilang beses ka nang naramdamang masyadong matagal ang pangako ng Diyos. Marahil ay nagdarasal ka para sa isang pagbabago, isang bagong simula, pagpapagaling ng isang mahal sa buhay, o kahit isang malinaw na layunin para sa iyong buhay. Gayunpaman, ang tanging nakikita mo ay ang lupa ng paghihintay. Mga araw na parang pare-pareho, mga hamon na sumusubok sa iyong pananampalataya, o kahit mga sandali ng pagdududa. Itinuturo sa atin ng parabola ng manghahasik na ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang walang nangyayari. Sa ilalim ng ibabaw, siya ay nagtatrabaho, nagpapalakas ng iyong mga ugat, inihahanda ang lupa ng iyong puso para sa isang aning magugulat ka.
ka ang dahilan kung bakit napakamakapangyarihan ng parabulang ito ay ipinapakita nito na ang paglago ay nangangailangan ng aktibong pasensya. Ang magsasaka ay hindi lamang nagtatanim at nakakalimot, siya ay nagdidilig, nagtatanggal ng mga damo, nagpoprotekta sa lupa. Sa parehong paraan, tinutawag ka ng Diyos na alagaan ng binhi na itinanim niya sa iyo. Paano mo dinidiligan ang iyong pananampalataya? Nagmumuni-muni ka ba sa salita, nagdarasal kahit walang sagot o naglilingkod sa iba habang naghihintay? Ang bawat gawa ng pagsunod ay tulad ng isang patak ng tubig na nagpapalusog sa binhi. At kahit na hindi mo pa nakikita ang usbong, nagtatrabaho ang Diyos. Hinuhubog ang nakatago upang sa tamang oras magbunga ng masaganang ani. Gusto kong mag-isip ka, paano kung ang katahimikan ng Diyos ang perpektong lupa para sa paglago ng iyong pananampalataya? Paano kung ang bawat araw ng paghihintay ay isang pagkakataon para bumuo ka ng pasensya na magdadala ng mga pagpapalang pangmatagalan? Ang binhi na nahulog sa mabuting lupa sa parabola ay hindi lumago ng magdamag. Inabot ito ng oras, humarap sa mga bagyo, pero dahil sa inihandang lupa, nagbunga ito ng marami. Sa parehong paraan, inihahanda ng Diyos ang iyong puso. Tinuturuan kang maghintay ng may pag-asa dahil alam niya na ang aning darating ay mas malaki kaysa sa naisip mo. Narito ang isang katotohanang kaunti lamang ang nakauunawa. Ang pasensya ay hindi lamang paghihintay. Ito ay pagtitiwala habang naghihintay. Nang ipinaliwanag ni Jesus ang parabola sa mga alagad, sinabi niya na ang mabuting lupa ay kumakatawan sa siya na nakikinig sa salita at nauunawaan ito. Mateo 13:23. Ang pakikinig at pag-unawa sa salita ng Diyos ay nangangahulugang pagtanggap na ang proseso niya ay perpekto kahit na mabagal. Sa bawat pagpili mong magtiwala kahit hindi nakikita, pinapayagan mong lumakas ang binhi. Ang katahimikan ng Diyos ay ang espasyo kung saan hinuhubog niya sa iyo ang isang pusong nagbubunga ng mga bunga na walang hanggan. Isipin ang isang bagay na hinintay mo ngayon. Marahil ay isang sagot na parang malayo, isang pangarap na hindi panatutupad, o isang pagbabagong hinintay mo ng buong puso. Ngayon, ang Espiritu Santo ay nagpapaalala sa iyo na ang binhi ay naitanim na. Nasa lupa ito, lumalago, kahit na hindi mo nakikita. Ang iyong bahagi ay patuloy na didiligan sa panalangin, sa pananampalataya, sa pagsunod, at sa oras ng Diyos. Makikita mo ang ani, at ito ay magiging mas sagana kaysa sa pinangarap mo. Pero narito ang sikreto na nagbabago ng lahat. Ang proseso ng paghihintay ay kasing halaga ng ani. Ang bawat sandali na ginugugol mo sa pagtitiwala sa Diyos, kahit hindi nakikita, ay nagbabago sa iyo upang maging isang taong sumasalamin sa karakter ni Kristo. Ang pasensya na binubuo mo ngayon ang magsusuporta sa iyo sa mga susunod na panahon ng iyong buhay. Tulad ng kailangan ng binhi ang lupa para lumago, kailangan mo ang katahimikan ng Diyos upang maging kung sino ang tinawag niya sa iyo. Gusto kong hilingin sa iyo na magkomento ngayon. Didiligan ko ang binhi ng Diyos. Isulat ito sa mga komento dahil ang pagpapahayag ng iyong pananampalataya ay tulad ng pagdidilig sa lupa na nagpapalusog sa pangakong itinanim ng Diyos sa iyo. Kapag ibinahagi mo ito, binibigyang inspirasyon mo ang iba na patuloy na magtiwala, na lumilikha ng isang kadena ng pag-asa na nagpapadakila sa Panginoon. At narito ang isang tanong upang panatilihing bukas ang iyong puso. Ano ang mangyayari kung gagamitin ng Diyos ang isang kwento sa Biblia upang ipakita sa iyo na ang kanyang katahimikan ay ang susi sa pagpapalaya mula sa isang bagay na pumipigil sa iyo? Sa susunod na paksa, tuklasin natin ang isang sandali sa buhay ni Jose na nagpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang misteryo upang ihanda ka sa isang layunin na nakakaapekto sa mga bansa. Maghanda dahil ang susunod ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong paghihintay. Ang kalayaan sa misteryo, si Jose at ang layunin na hinubog sa bilangguan. Naramdaman mo na ba na parang binigyan ka ng Diyos ng isang malaking pangarap, pero sa halip na dalhin ka diretso rito, inilagay ka niya sa isang lugar ng pagkakakulong, kung saan ang lahat ay parang kabaligtaran ng inaasahan mo. Marahil ay nahaharap ka sa isang panahon ng mga limitasyon, isang problemang pinansyal, isang pintong sarado, o kahit isang pusong nasaktan, at nagtataka ka, bakit hindi ipinapakita sa akin ng Diyos ang daan palaban?
panlabas nito. Ngayon, lalaliman natin ang kwento ni Jose, isang binatang nakatanggap ng mga pangarap mula sa Diyos, pero dinala sa isang bilangguan bago ito natupad. Ang kanyang paglalakbay na inilarawan sa Genesis 37 at 39:41 ay nagpapakita kung bakit itinatago ng Diyos ang mga bahagi ng kanyang plano at kung paano ang katahimikan niya ay maaaring maging susi sa pagpapalaya sa iyo mula sa isang bagay na pumipigil sa iyo. Isipin si Jose, 17 taong gulang lamang na nakatanggap ng malinaw na mga pangarap mula sa Diyos. Ang kanyang mga bituin at mga bigkis ay yumukod sa kanya, isang senyales na magkakaroon siya ng autoridad at epekto. Genesis 37:5-11. Puno siya ng pag-asa, pero biglang nagbago ang kanyang buhay. Ipinagkanulo ng kanyang mga kapatid, ipinagbilibilang alipin, maling inakusahan at itinapon sa isang bilangguan sa Ehipto. Gumugol si Jose ng mga taon sa isang madilim na lugar kung saan ang kanyang mga pangarap ay parang patay na. Bakit hindi ibinunyag ng Diyos kay Jose na kakailanganin niyang dumaan sa lahat ng ito? Bakit hindi niya binigyan ng malinaw na timetable na sinasabi, magtiis ka, sa ilang taon ay magiging gobernador ka? Dahil, kapatid ko, ginagamit ng Diyos ang katahimikan upang hubugin kay Jose ang isang karakter na kayang dalhin ang bigat ng isang layunin na magliligtas ng mga bansa. Isipin mo ito, sa bilangguan, wala si Joseng kontrol sa kanyang hinaharap. Hindi niya alam kung kailan o kung siya ay makakalaya. Pero ang ginawa niya sa lugar ng pagkakakulong ay hindi pangkaraniwan. Siya ay tapat na naglingkod, na mahala ng may kahusayan, tinulungan ng iba pang mga bilanggo na bigyang kahulugan ang kanilang mga pangarap kahit na ang kanyang sariling mga pangarap ay parang nawala na. Genesis 40. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi parusa, kundi isang espasyo kung saan natuto si Jose ng kababaang loob, pasensya at lubos na pag-asa sa Panginoon. Ang bawat araw sa bilangguan ay isang pagkakataon para hubugin siya ng Diyos, hindi lamang upang maging isang gobernador, kundi upang maging instrumento ng kaligtasan para sa kanyang pamilya at para sa Ehipto. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Ilang beses ka nang naramdamang tulad ni Jose na nakulong sa isang bilangguan na hindi mo maipaliwanag. Marahil ay isang sitwasyon na naglilimita sa iyo, isang trabahong nakakapagod, isang sakit na pumipigil sa iyo na umabante, o isang paghihintay na parang walang katapusan. Ang itinuturo sa atin ng kwento ni Jose ay ang katahimikan ng Diyos ay isang lugar ng pagbabago. Hindi niya ibinubunyag ang lahat ng sabay-sabay dahil pinapalaya kanya mula sa isang bagay sa loob. Marahil ang pagmamataas, kawalan ng pasensya o ang pangangailangang kontrolin ang lahat upang maging handa ka sa layunin na pinangarap niya para sa iyo. Ang bilangguan ni Jose ay hindi ang katapusan kundi ang daan patungo sa palasyo. Gusto kong mag-isip ka, paano kung ang lugar kung nasaan ka ngayon na parang isang bilangguan ay ang lugar kung saan inihahanda ka ng Diyos para sa isang bagay na mas malaki? Paano kung ang bawat hamon, bawat saradong pinto ay isang pagkakataon para lumago ka sa pananampalataya at karakter? Hindi sinayang ni Jose ang kanyang mga taon sa bilangguan. Pinili niyang maging tapat kahit na hindi niya nauunawaan ang plano. At ikaw, paano ka tumutugon sa katahimikan ng Diyos? Naglilingkod ka ba sa kung nasaan ka? Nagdarasal kahit walang sagot? Nagtitiwala kahit hindi nakikita? Ang bawat pagpili ng katapatan ay tulad ng isang tisa na ginagamit ng Diyos upang itayo ang hinaharap na pinlano niya. Narito ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang katahimikan ng Diyos ay isang espasyo ng kalayaan, parang kabaligtaran. Pero sa bilangguan, napalaya si Jose mula sa anumang pag-asa sa sarili niya. Natuto siyang lubos na umasa sa Diyos at ito ang naghanda sa kanya na pamahalaan ng may karunungan at biyaya. Sa parehong paraan, ang mga limitasyong hinintay mo ngayon ay maaaring ang lugar kung saan pinapalaya ka ng Diyos mula sa takot, mula sa pagtitiwala sa sarili, o kahit mula sa mga pangarap na mas maliit kaysa sa mayroon siya para sa iyo. Kapag hindi ibinubunyag ng Diyos ang lahat, tinuturuan kanyang makahanap ng kalayaan sa kanyang soberanya. Isipin ang isang bagay na nagpaparamdam sa iyo na nakulong ngayon. Marahil ay isang panlabas na sitwasyon tulad ng kahirapan sa pananalapi o isang panloob na bagay tulad ng pagkabalisa
isa sa hindi alam ang susunod. Ngayon, ang Espiritu Santo ay nagpapaalala sa iyo na nakikita ka ng Diyos sa iyong bilangguan. Hindi ka niya nakalimutan. Tulad ni Jose, inihahanda ka para sa isang layunin na higit pa sa maiisip mo. Ang katahimikan niya ay ang prosesong nagdadala sa iyo mula sa balon patungo sa palasyo, mula sa pangarap patungo sa katotohanan. Pero narito ang sikreto na kaunti lamang ang nakauunawa. Ang paghahanda sa bilangguan ay nangangailangan ng aktibong pag-asa. Hindi hinayaan ni Jose na lamunin siya ng kawalan ng pag-asa. Binigyang kahulugan niya ang mga pangarap, naglingkod ng may kasipagan, pinanatili ang kanyang pananampalataya. At ikaw, pinananatili mo bang buhay ang iyong pag-asa kahit sa dilim? Hinintay mo ba ang Diyos? Naglilingkod sa iba, nagtitiwala na siya ay nagtatrabaho. Ang bawat gawa ng pag-asa ay tulad ng isang ilaw na nagniningning sa bilangguan, na nagpapakita na naniniwala ka sa Diyos na tumutupad ng kanyang mga pangako kahit na tumatagal. Gusto kong huminto ka sandali at mag-isip, paano kung ang katahimikan ng Diyos ang lugar kung saan pinapalaya ka niya para sa isang layunin na makakaapekto sa marami? Paano kung ang bawat araw ng paghihintay ay isang pagkakataon na maging mas tulad ka ni Jose, isang taong nagbabago ng mga bilangguan sa mga plataporma para sa kaluwalhatian ng Diyos? Ipinapakita sa atin ng kwento ni Jose na ang katahimikan ng Diyos ay pansamantala pero ang layunin niya ay walang hanggan. Panatilihing nakatutok ang iyong mga mata sa Kanya dahil ang palasyo ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Gusto kong hilingin sa iyo na magkomento ngayon. Magpapalakas ako sa bilangguan ng Diyos. Isulat ito sa mga komento dahil ang pagpapahayag ng iyong pananampalataya ay tulad ng pagpapailaw sa dilim, isang tanda na naniniwala ka sa plano niya. Kapag ibinahagi mo ito, binibigyang inspirasyon mo ang iba na nasa parehong paglalakbay, na lumilikha ng isang kadena ng pag-asa na nagpapadakila sa Panginoon. At narito ang isang tanong upang panatilihing bukas ang iyong puso. Ano ang mangyayari kung gagamitin ng Diyos ang isang talata lamang upang ipakita sa iyo na ang kanyang katahimikan ay ang susi sa pagbubukas ng isang pagpapalang hindi mo kailanman naisip? Sa susunod na paksa, tuklasin natin ang isang pangakong biblikal na nagpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang misteryo upang gabayan ka tungo sa isang hinaharap na puno ng pag-asa. Maghanda dahil ang susunod ay maaaring ang susi na hinintay mo. Ang pag-asa sa hindi nakikita, ang pangako ng Jeremias 29:11 at ang nakatagong hinaharap na itanong mo na ba sa sarili kung bakit parang itinatago ng Diyos ang hinaharap sa isang tabing na iniiwan ka lamang ng mga piraso ng kung ano ang darating? Marahil ay nahaharap ka sa isang panahon ng kawalan ng katiyakan, kung saan ang daan sa hinaharap ay parang nababalot ng hamog at humihingi ka ng malinaw na pananaw sa kung ano ang pinaplano ng Diyos. Bakit niya pinipiling ibunyag ang kanyang plano ng paunti-unti sa halip na buksan ng buo ang mga kurtina? Ngayon, tuklasin natin ang isang makapangyarihang pangako na matatagpuan sa Jeremias 29:11 na nagsasabi, sapagkat ako ang nakakaalam ng mga plano na mayroon ako para sa inyo, mga planong magpapaginhawa sa inyo at hindi magdudulot ng pinsala, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at hinaharap. Ang salitang ito ay nagpapakita kung bakit itinatago ng Diyos ang hinaharap, dahil nais niyang magtiwala ka sa pag-asa na siya lamang ang makakapagbigay. Isipin ang bayan ng Israel sa pagkakabuwal sa Babylonia. Nawala sa kanila ang lahat, ang kanilang lupain, ang kanilang templo, ang kanilang pagkakakilanlan. Nasa dayuhang lupain sila, malayo sa tahanan, at ang pangako ng Diyos ay parang malayong alingaw-ngaw. Sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Jeremias na nangangako ng hinaharap na puno ng pag-asa. Pero may isang detalye, ang hinaharap na iyon ay hindi agad darating. Sinabi ng Diyos na sila ay gugugol ng 70 taon sa pagkakabuwal bago makabalik sa tahanan. Jeremias 29:10. Bakit hindi ibinunyag ng Diyos ang lahat ng detalye ng plano? Bakit hindi niya binigyan sila ng malinaw na mapa ng kung ano ang mangyayari? Dahil, kapatid ko, nais niyang matuto silang mamuhay sa pananampalataya na nakaangkla sa kanyang pag-asa kahit na hindi nakikita ang buong larawan. Isipin mo ito,
dito, maaring ipinakita ng Diyos sa mga Israelita ang bawat hakbang ng pagkakabuwal, bawat pangyayari na magdadala sa kanila pabalik sa Jerusalem. Pero sa halip, binigyan niya sila ng isang pangako. Ako ang nakakaalam ng mga plano na mayroon ako para sa inyo. Ang pangakong iyon ay sapat na upang suportahan sila, pero nangangailangan ito na magtiwala sila, maghintay, mamuhay sa bawat araw na naniniwala na ang Diyos ang may kontrol. Ang katahimikan ng Diyos tungkol sa mga detalye ay hindi pagtanggi. Ito ay isang pagkakataon para sa kanila na kumapit sa pag-asa na alam na ang hinaharap ay ligtas sa kanyang mga kamay. Ngayon, yugnay natin ito sa iyong buhay. Ilang beses ka nang naramdamang tulad ng mga Israelita na parang nasa pagkakabuwal sa isang panahon ng kawalan ng katiyakan. Marahil ay nahaharap ka sa isang sandali kung saan ang hinaharap ay parang malabo, isang pagbabago sa karera, isang krisis sa pamilya, o kahit ang pakiramdam na malayo ang Diyos. Ang Jeremias 29:11 ay isang paalala na alam ng Diyos ang bawat detalye ng iyong hinaharap, kahit na hindi niya ito ipinapakita ngayon. Hindi niya ibinubunyag ang lahat ng sabay-sabay dahil nais niyang matuto kang mamuhay sa pag-asa. Magtiwala na ang mga plano niya ay mabuti, kahit na mga piraso lamang ng daan ang nakikita mo. Gusto kong mag-isip ka, paano kung ang katahimikan ng Diyos tungkol sa iyong hinaharap ay sa totoo lang isang patunay ng kanyang pag-ibig? Paano kung tinuturuan kanyang umasa sa pag-asang nagmumula sa kanya, sa halip na magtiwala sa nakikita ng iyong mga mata? Kailangang marinig ng mga Israelita sa pagkakabuwal ang pangako ng Diyos ng paulit-ulit upang hindi sumuko. Sa parehong paraan, inaanyayahan ka ng Diyos na magnilay sa Jeremias 29:11. Itago ang salitang iyon sa iyong puso. Ideklara ito ng malakas kapag dumarating ang pagdududa. Sinasabi niya sa iyo, "Anak, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Magtiwala ka sa akin." Narito ang isang makapangyarihang katotohanan, ang pag-asa sa hindi nakikita ang nagpapanatili ng pananampalataya. Kapag hindi ibinubunyag ng Diyos ang lahat, binibigyan kanya ng pagkakataon na bumuo ng isang hindi natitinag na tiwala. Hindi agad nakita ng mga Israelita ang pagpapanumbalik, pero ang bawat araw na pinili nilang maniwala sa pangako ng Diyos ay naghahanda sa kanila para sa pagbabalik. Sa parehong paraan, ang bawat sandali na pinili mong maghintay ng may pag-asa ay hinuhubog ka para sa hinaharap na pinlano ng Diyos. Hindi niya ipinapakita ang lahat dahil ang pag-asang binubuo mo ngayon ang magdadala sa iyo sa mga susunod na panahon ng iyong buhay. Isipin ang isang bagay na nagpapabagabag sa iyo tungkol sa hinaharap. Marahil ay isang tanong na walang sagot, isang desisyong parang imposible, o isang pangarap na hindi pa natutupad. Ngayon, ang Espiritu Santo ay nagpapaalala sa iyo na isinulat na ng Diyos ang iyong hinaharap at ito ay mabuti. Ang katahimikan niya ay hindi kawalan, kundi isang espasyo kung saan inaanyayahan kanyang magpahinga sa pangako ng Jeremias 29:11. Ang iyong bahagi ay patuloy na maghanap, magdasal, magtiwala na alam na ang Diyos na nagplano ng sansinukob ay nangangalaga sa bawat detalye ng iyong buhay. Pero narito ang sikreto na kaunti lamang ang nakauunawa. Ang pag-asa ay nangangailangan ng aksyon. Ang mga Israelita sa pagkakabuwal ay inutusang magtayo ng mga bahay, magtanim ng mga hardin, mamuhay ng buo sa kung nasaan sila. Jeremias 29:5-7. Hindi sila natigil, naghihintay ng walang ginagawa. Sa parehong paraan, tinutawag ka ng Diyos na mamuhay ng may layunin habang naghihintay. Paano ka namumuhay ngayon? Naglilingkod ka ba? Nagmamahal? Nagdarasal? Kahit na wala kang lahat ng sagot, ang bawat gawa ng pananampalataya ay tulad ng isang binhi ng pag-asa na itinanim mo, at nangangako ang Diyos na ito ay mamumulaklak sa tamang oras. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa pamamagitan nito, tinutulungan mo na dalhin ang suporta sa mga nangangailangan sa buong mundo na nagbabahagi ng pag-ibig ni Kristo sa mga lubos na nangangailangan. At pakikalmahan, huwag laktawan ang mga patalastas kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Ang bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong kabutihang loob ay isang binhi na magpapadakila sa Diyos at magpapala sa mga buhay. Gusto kong hilingin sa iyo na magkomento ngayon, mamumuhay ako ng may pag-asa sa Diyos. Isulat
ito sa mga komento dahil ang pagpapahayag ng iyong pananampalataya ay tulad ng pagpapailaw sa dilim, isang tanda na nagtitiwala ka sa hinaharap na inihanda ng Diyos. Kapag ibinahagi mo ito, binibigyang inspirasyon mo ang iba na kumapit sa pag-asa na lumilikha ng isang kadena ng pananampalataya na nagpapadakila sa Panginoon. At narito ang isang tanong upang panatilihing bukas ang iyong puso. Ano ang mangyayari kung gagamitin ng Diyos ang lahat ng natutunan mo ngayon upang ihanda ka sa isang pagpapalang mas malapit kaysa sa iniisip mo? Sa susunod na paksa, isasara natin ang ating pagninilay sa isang katotohanang tutulong sa iyo na yakapin ang katahimikan ng Diyos nang hindi kailanman bago. Maghanda dahil ang susunod ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng isang bagong panahon sa iyong buhay. Kapatid ko, nais kong simulan ang sandaling ito sa pamamagitan ng pagbati sa iyo ng buong puso. Narating mo ang dulo ng videong ito at hindi ito maliit na bagay. Kaunting tao lamang ang may determinasyong lumalim ng ganito sa salita ng Diyos na buksan ang puso para marinig ang nais ibunyag ng Espiritu Santo. Espesyal ka, isang hinirang na nagsabing oo sa paanyaya ng Diyos na maunawaan kung bakit hindi ibinubunyag ng Diyos ang lahat ng sabay-sabay. Ngayon, natuklasan mo na ang katahimikan ng Diyos ay hindi hadlang, kundi isang tulay tungo sa mas malalaking pagpapala, isang tulay na nagdadala sa iyo sa pagtitiwala, paglago at pamamahinga sa kanyang perpektong mga plano. Binabati kita sa pagpiling tahakin ang paglalakbay na ito kasama natin. Ngayon, nais kong anyayahan kang silyuhan ang sandaling ito ng isang gawa ng pananampalataya. Sa mga komento, magsulat ng isang pangungusap na nagpapakita ng iyong pangako sa Diyos, isang bagay na natatangi mula sa iyong puso. Maaaring ito ay tulad ng nagtitiwala ako sa katahimikan ng Diyos o maghihintay ako ng may pag-asa. Isulat ang isang bagay na sumasalamin sa hinipo ng Espiritu Santo sa iyo ngayon. Nais naming makita ng buong komunidad kung sino ang mga mandirigma ng pananampalataya na nakarating sa dulo, ang mga handang isabuhay, ang mga katotohanang natutunan natin. Ang iyong deklarasyon ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay magbibigay inspirasyon sa iba, magpapalakas sa pananampalataya ng mga makakabasa at magpapadakila sa pangalan ng Panginoon. Pero huwag tumigil doon. Nais kong hilingin sa iyo na ibahagi ang videong ito sa isang taong nangangailangan marinig ang mensaheng ito. Marahil ay isang kaibigang nahaharap sa mahirap na paghihintay, isang kapatid na pakiramdam ay nawala sa katahimikan ng Diyos, o kahit isang kamag-anak na nangangailangan ng pag-asa. Ang pagbabahagi ng bidyong ito ay tulad ng paghagis ng binhi sa kaharian ng Diyos. Ito ay tulad ng pagsasabi, naniniwala akong kaya ng salita ng Diyos na magbago ng buhay. Isipin ang kagalakan ng pag-alam na dahil sa iyong kilos, may nakahanap ng kapayapaan, direksyon, o kahit na lumapit kay Jesus, maaari kang maging daluyan na gagamitin ng Diyos para dito. At ngayon, nais kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang napakahalagang bagay, ang pag-subscribe sa aming channel. Kung ikaw ay nakasubscribe na, nais kong sabihin sa iyo na ikaw ay isang pagpapala, isang haligi ng komunidad na ito na nagpapakalat ng salita ng Diyos sa mundo. Dapat kang magmalaki sa pagiging bahagi ng mas malaking layuning ito, sa pagtulong na dalhin ang pag-asa sa napakaraming tao. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, nais kong tanungin ka ng may pagmamahal. Ano ang humihinto sa iyo? Ang bawat video na ginagawa natin ay isang pagkakataon para lumago sa pananampalataya, para marinig ang tinig ng Diyos, para ihanda ang iyong sarili sa kung ano ang mayroon siya para sa iyo. Ang hindi pag-subscribe ay tulad ng pag-iwan ng pinto na sarado kapag tinutawag ka ng Diyos na buksan ito. Huwag hayaang ang kahihiyan, pagdududa o pagmamadali ng araw-araw ay magpalayo sa iyo sa pagpapalang ito. Mag-subscribe ngayon, sumali sa amin at maramdaman ang kagalakan ng pagiging bahagi ng isang bagay na nagbabago ng buhay. Bakit napakahalaga nito? Dahil ang channel na ito ay hindi lamang tungkol sa mga video, ito ay tungkol sa mga buhay. Maraming tao sa mga lugar kung saan walang malapit na simbahan ay umaasa sa mga ganitong uri ng nilalaman upang kumonekta sa Diyos, upang makahanap ng lakas sa gitna ng mga bagyo. Ang iyong
pag-subscribe, pag-like, pagbabahagi ay tumutulong na dalhin ang mensaheng ito sa mga desperadong nangangailangan ng salita ng pag-asa. Ikaw ay nagiging isang misyonerong digital na nagdadala ng liwanag ni Kristo sa mga sulok ng mundo na hindi mo man lang naiisip. Anong pribilehiyo, hindi ba? Nais kong himukin kang patuloy na manood ng mga video sa channel. Ang bawat pag-aaral ay tulad ng panggatong na nagpapanatiling nagniningas ang apoy ng iyong pananampalataya. Susubukang patayin ng mundo ang apoy na iyon sa pamamagitan ng mga distraksyon, takot at pagdududa. Pero kapag pinapakain mo ang iyong sarili ng salita, nagiging hindi natitinag ka. Huwag hayaang mamatay ang apoy na iyon. Gawing lugar ang aming channel kung saan palagi kang babalik upang palakasin ang iyong sarili, upang marinig ang nais sabihin ng Diyos. At sino ang nakakaalam? Ang susunod na video ay maaaring maglaman ng sagot na hinintay mo, ang susi sa isang bagong panahon sa iyong buhay. Bago tayo magtapos, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa pamamagitan nito, tinutulungan mo na dalhin ang suporta sa mga nangangailangan sa buong mundo na nagbabahagi ng pag-ibig ni Kristo sa mga lubos na nangangailangan. At pakikalmahan, huwag laktawan ang mga patalastas kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Ang bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong kabutihang loob ay isang binhi na magpapadakila sa Diyos at magpapala sa mga buhay. Ngayon, nais kong hilingin sa iyo ang isang huling gawa ng pananampalataya. Kapag natapos ang videong ito, huwag itong i-pause, huwag isara ang screen. Manatili sa ilang minuto ng katahimikan na nakikinig sa musika na tutugtog. Gamitin ang sandaling ito upang purihin ang Diyos, upang magpasalamat sa kung ano ang sinabi niya sa iyo ngayon, upang ihandog ang iyong mga paghihintay at kawalan ng katiyakan sa kanyang mga kamay. Huwag putulin ang sandaling ito dahil ito ay isang banal na espasyo kung saan maaaring selyuhan ng Espiritu Santo ang lahat ng natutunan mo. Hayaang yakapin ka ng musika, hayaang kumonekta ang iyong puso sa Ama at tanggapin ang kapayapaan na nagmumula sa pagtitiwala sa kanyang katahimikan. Ikaw ay isang pagpapala at ipinagmamalaki ka ng Diyos sa pag-abot hanggang dito. Naway pagpalain ka ng Panginoon, ingatan ka at gabayan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay hanggang sa susunod na video at naway patuloy na nagniningas ang apoy ng iyong pananampalataya.